So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, lukaret po talaga itong si Amy Marcos. Kasi po, ngayong araw mismo ng botohan ng eleksyon, nagkalat po siya ng chismis, intriga at saka fake news na ang drama ni Amy ngayon, nagkakadayaan daw po ngayong eleksyon. At ang malupit dito, binitawan niya yung chismis po na yan nang wala po siyang ebidensya. Kaya nga chismis eh. So ganun po talaga no, na pag alam mo talaga matatalo ka na, lahat na lang sisisihin mo sa ibang tao. In the first place mga kababayan, no, kaya po talaga matatalo itong si Amy Marcos ngayong election, ang may kasalanan po niyan siya. Hindi po ito kasalanan ng COMELEC, hindi po ito kasalanan ng mga survey, hindi ito kasalanan ni Bongbong Marcos. Kasalanan niya yun. Okay. So para mas maganda no, pag-usapan ngayon natin 'to no. Ito nabalita ito from News 5. So sabi dito, okay, nakapanayam ng News 5 si re-election ni Senator Amy Marcos matapos niyang bumoto sa Lawag, Ilocos Norte. Okay, para sa bilang Pilipino 2025. Sinabi ng senatorial candidate sa mga botante na tingnan ang resibo pagkatapos bumoto. Normal naman yun, okay. Pero itong malupit, to, panoorin nyo to, no? Dito na lang tayo. Okay. Panoorin nyo to. Sige. Allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas abalos na minsan hindi nagre-rehistro. Teka lang ha. Putulin ko muna dun ha. So ito ha. Ito yung bintang ni Amy Marcos. Program machines na raw po yung mga VCM ba tawag doon? Program machines na raw po yun na kahit daw sino daw iboto ang lalabas daw abalos. may saltik ka talaga, no? Ano, nagsiselos ka kay Abalos kasi mas dinala ng presidente si Abalos kaysa sa'yo. Baliw ka kasi. Hindi yan yung topic natin, no? Hindi sa Abalos, pero ito panoorin natin to ulit. Sige, ulitin ko lang ha, sige. Allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas abalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Tapos sa Calbayog, sa Samar, may sinasabi naman na pag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga senador. Kaya medyo nakakatakot kasi ganyan yung storya. At ang balita sa Davao, pagkadami-daming mga machines na hindi umaandar. Kaya eto nga, nananawagan po ako sa BEI. Maganda naman pagboto ko dito. Very perfect naman dito sa Cabeza, Lawag. Ayan ha. So maganda naman pala pagboto niya doon sa lugar niya. So yung reklamo niya sa ibang lugar. Okay. So ngayon, ibig sabihin nun, kasi sabi niya nung una, di ba, allegedly. Yan na naman, gumamit ka na naman ng allegedly. Oh, so wala kang ebidensya kasi allegedly. Oh. Malamang alam niyo na to eh. Kung merong malawakang dayaan po 'yan. At yung magiging ebidensya lang naman ni Amy Marcos sa isang presinto, merong isang may problema, sa ibang presinto naman sa ibang dako ng Pilipinas, meron 2, 3. Mga kababayan, hindi po dayaan yung nangyari doon. Technical error lang po 'yon. Kasi pag sinabi mong nagkaroon ng dayaan, 'di ba? Dapat po, asang katutak na po ang mga Pilipinong nagreklamo ngayon. Sa ngayon, wala pa, di ba? Oh. Kasi normal yun eh. Saan ka nakakita ng eleksyon sa Pilipinas na walang technical difficulties? O, di ba? Ganun po talaga pag matatalo na. Lahat na lang sisisihin mo. Oh. So, continue natin. Sige. Kaya lang, nananawagan ako sa mga botante pa itong hapon na ito na hanggang alas 7 kasi tayo, di ba? Very late tayo ngayon. Kung gano'n, pwede ba i-check ninyo ng maigi lahat ng gagawin, tignan ninyo ng maayos yung resibo ninyo, maging makulit kayo at mapansin. At kinakailangan kung may reklamo, alam ko na bawal ilabas yung cellphone mo at kukunan mo. Mamaya. Putulin muna natin doon, no? So, ako kanina, no, nung bumoto ako, wala namang problema. Di ba? Ayan, no? Oh, pumunta pa ako Iloilo niyan, na para bumoto. So, nung bumoto ako kanina, okay naman. Hindi kita binoto. Hindi rin lumabas yung pangalan mo.
Okay lang eh, wala eh. Kung sino yung mga binoto ko doon, okay lang. Ay, hindi nyo lumabas sa resibo. Oh. Hindi kita binoto at hindi lumabas yung pangalan mo doon. So, okay kanina. O, sige, sige, continue natin. Pansin at kinakailangan kung may reklamo, alam ko na bawal ilabas yung cellphone mo at kukunan mo. Bawal yun, magagalit yung ating DEI. Pero kung magre-reklamo ka, may proseso. Sundan lang yung proseso, sabihin mo may reklamo ka, may disparity, pagkatapos papipirmahan ka. Kaya kinakailangan nandito sa atin yan. As we all know, it's the very first time that we have a new technology provider. Hindi na Smartmatic, yung hinihinalang Smart Magic dati. Ngayon, first time natin gagamitin yung Miru. Kaya hindi natin masyadong kabisado, mas modern daw to. Pero sa kabila nun, mas sensitive rin daw. Kaya alamin natin. Alam nyo, no, bakit ano? Bakit merong daw? Mas sensitive din daw. Di ba ikaw yung chairman ng committee ng election sa Senado? So, hindi mo napag-aralan yung Miru? Di ba? Hindi, kasi bakit may daw? Sensitive daw. Wala namang problema kung sensitive o hindi. So, dapat wala ng daw. Kasi dapat alam mo yun. Kasi ikaw yung chairman ng ano eh. May karapatan kang imbestigahan yun eh. Yung Miru. Eh, ang problema kasi, nakafocus ka kay Digong. Ayun ang problema sa'yo, nakafocus ka kay Digong. Imbis na problemahin mo tong Miru, no, na imbis na busisiin mo, mag-hire ka ng mga IT experts, ngayon wala kang alam. Eh, committee mo yan. Puro kasi Digong yung sumukha eh. Kamukha mo na si Digong, oh. Konti na lang, mukha na kayong demonyo parehas eh. Continue, sige. Manmanin natin maigi kasi ang boto natin ay isang karapatan na binigay ng ating salinlahi. Naku, nakakapagod na yung investigasyon. Hindi na ako nakapagkampanya sa kaka-imbestiga. Tignan natin lahat ng reklamo. Kaya lang, ang daming complaint na walang detalye. Kung maaari, bigyan niyo sa akin yung presinto. At kahit wala pang investigasyon na talagang papakalkal na natin, ano yung precinct? Wala. Oh, nagreklamo lang ng walang detalye. Wala palang detalye. Bakit mo minidya? Bakit mo pinablik? Tanga din eh, no? Oh, may mga nakarating daw sa kanyang reklamo. Tapos wala daw detalye. Walang present number, 'di ba? Hindi alam kung sino yung nagpadala. Eh, so ba't mo pinablik? Malay mong binubullshit ka lang ng mga 'yan. Ayan tayo. Ay ang problema sa iyo eh. 'Di ba hindi pa pala verified yung report mo? Nagngangaw-ngaw ka na diyan. So ang point dito mga kababayan, no? Ganyan po si Aimee. Hindi niya na po matanggap na matatalo po siya. Isipin mo yan ha, unang termino mo, malalaglag ka. O di ba? Kasi karamihan ganun mga kababayan, di ba? Minsan kapag unang termino mo pa lang, madalas nare-re-elect ka. Kasi kahit papaano, may nagawa kang maganda na tumatak sa mga tao. Eh ikaw naman po kasi, Aimee Marcos, kasi unang ano niya lang to, di ba? Unang term niya lang to, no? O unang term mo pa lang, nagkalat ka na kagad. So, paano ka mananalo nito? So ngayon, no, dumating na po sa punto na pati po mga survey, sinita na ni Aimee. Tinan nyo yan, no, sabi dito, no, umapela si Senator Aimee Marcos sa COMELEC na higpitan ang regulasyon sa mga lumalabas na survey na nagagamit umano sa brainwashing at mind setting sa halalan 2025. No. Sumadsad ang numero ni Marcos sa pinakahuling pre-election survey, ngunit hindi umano siya nakikinig dito. So, on denial ka. Okay. So, isipin nyo lumagapak ang survey mo. Ngayon, ang reklamo mo, ginagagamit sa brainwashing tsaka mind setting yung survey. So, di ka naniniwala sa survey. And then, ako naman, di naman ako 100% na naniniwala sa survey. Pero maganda po itong guide. Di ba? So, ngayon, hindi mo matanggap na matatalo ka. Sinisi mo yung survey kasi nagbe-brainwash daw yung survey. Tapos meron pa yung dito, ito pa Re-election ni Senator Aimee Marcos believe her brother President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. drags down her rank in pre-election survey. O kita nyo, napaka-contradicting. O sabi naman dito ni Aimee sa kabilang balita naman, kaya daw lumalagapak sa survey si Aimee, siya mismo, kasi nga daw po, nadadala daw po ng kapalpakan ng kapatid. Di ba? So ngayon, akala ko ba di ka naniniwala sa survey? At tapos nga sisisihin mo yung kapatid mo.
dahil bagsak ka sa survey. Ano ba talaga? O, di ba? Hindi kasi ang point dito mga kababayan, no? O, sige, given. Sabihin na nga natin na palpak yung kapatid mo for the sake of the argument, no? Kahit palpak yung kapatid mo na sinasabi mo, di ba kung maayos ka pong senador, hindi ka babagsak sa survey. Hindi naman ikaw yung kapatid mo eh. Alam mo, tanga talaga nito kasi ang point dito, no? Pag ganito na isang politiko na laging sinisisi na po yung sarili, ay laging sinisisi po yung ibang tao sa kapalpakan niya, ano to eh, walang accountability sa sarili po ito. Oo. Parang ito, tinan nyo to ah. It's not what happened, Karen. That's precisely the problem. Ipinaglaban namin ng 36 years. It's been a very, very long and arduous climb back into legitimacy and not necessarily power, but more importantly, political acceptance. Apakahaba ng panahon, dekada-dekada, halos 4 na dekadong pinaglaban to. At talagang inasahan ko na mapabalik ang pangalan. Sabi ko nga, napakaswerte namin. Nagkaroon ng second chance. At talagang inaasahan ko na magkakaroon ng pagbangon ng aming pamilya. Pero ang nangyari ay ibang-iba, kaya nalugmok kami lahat. At hindi lang naman itong pagkakataon na to. Marami kasing mga bumubulong sa kapatid ko, malayong-malayo na ako, tinataboy kami, hinaharang kami, hindi na ako nakapag-usap. Ang totoo, I've never fought with him, hindi naman kami nag-aaway kahit kailan, at hindi naman kami nagsagutan. Ang mahirap, yung mga nasa paligid. Hindi ko sinasabi sa paligid lang ng kapatid ko, kundi siguro doon din sa paligid ng kabila, nagbabalatan, nagbabardagulan. But certainly, this was not the Marcos administration that we expected. At napakadaming disappointed. Unang-una ang ating mga magsasaka. They really felt that there would be a renaissance in farming, instead of which there's been a massive glut in importation, smuggling, and the increasing dependence on imported food. So this is really unacceptable. And as it were, very un-Marcos. Ang expectations ng 31 million, ibang-iba, that there would be infrastructure, for example. Pero nauwi lahat ng infrastructure sa sangkatutak na ayuda, na yung pala, mauwi yan, puro palakasan kung sino ang magaling. At higit sa lahat. Wala na sa ayos to eh. Hindi, sa akin wala yung problema mag-criticize siya. Sa akin na, in my own opinion, no, walang problema na mag-criticize siya. Pero sana yung totoo. Di ba sana yung totoo? Kasi nung sinabi nga po ni Amy na may problema daw po sa mga farmer, well, bakit ang bigas ngayon ang baba na ng presyo? And by the way, no, yung huling bentahan ng bigas pala namin dito, 18 pesos. No, yung presyo po ng palay dito ha, sa farmer nung huling bentahan namin 18 pesos. Nung panahon nga po ni Digong 11 pesos. 10.50 pa nga eh. O ba't doon hindi ka nagreklamo dati? Ngayon ka magreklamo, mas mataas yung presyo ng palay ngayon. O ba't di ka magreklamo sa recertification law na pinirmahan ni Digong? Okay yun eh. Okay lang mag-criticize eh kung totoo sana. Walang infrastructure. Sangkatutak po yung infrastructure po ngayon sa Pilipinas kay PBBM. Di ba? Nako-content po natin yan dito sa channel natin. O di ba yung Panay Island Bridge, tapos yung mga airports, madami yan eh. O na-content ko na yan. O. So, well, kung ayaw mo sa ayuda, well, respeto ko yun. Kung hindi mo gusto yung ayuda. O. So, pag-usapan natin bakit ayaw mo ng ayuda. No? So, siguro yung ayuda, malamang pwede natin pag-usapan yan. Pero yung sinasabi mong iba na pagsisinungaling, kaya ka matatalo kasi sinungaling ka. Nisiraan mo yung kapatid mo. Tandaan yung mga kababayan na kung totoo yung sinasabi ni Amy Marcos, okay yun. Yun nga lang po hindi. O tulad nito, actually hindi na siya natuto eh. Mali-mali na nga yung sinasabi ngayon, nakakalat na naman siya ng chismis ngayon na nagkaroon daw ng dayaan po sa eleksyon. O, di ba? So, yun ang sinasabi natin dito. And by the way, mga kababayan, no, kung pagbabasehan din naman po natin yung survey, malaki po talaga yung chance na manalo yung mga taga-alyansa. Malamang 8. Malamang 8, ganyan, 8 or 9. Kung wala na si Camille, malamang 8. Oo. So, kung kukumpara po natin dito sa Duterte, malamang 2 lang yung posibleng manalo. So, it's a win pa rin po para sa atin. Ang importante, huwag pong manalo tong si Amy Marcos at si Camille Villar. Alam naman po natin na kung anong klaseng political alignment meron po sila. Makadigong yan eh. O, di ba? So, and by the way, mga kababayan, congratulations po, no? Kasi, yan yung alyansa po ay mukhang lamang po ngayon. Di ba? So, yun na. So, yung mga streetwise, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito, sa bagong chismis po ni Amy Marcos na siya daw po ay dinaya ni Abalos. Kasi parang lumalabas eh, di ba?
So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, huwag yun naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetways. So, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.